Mahahawa yata ako eh. Sino pong nagagalak na naririto kayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Parang hindi po convincing yung amen ninyo. Dapat po, convincing yung amen! Yan po yung convincing. Di ba? Sino po yung nagagalak na naririto kayo sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Yan po yung convincing. Kasi kung malumanay lang po yan, ang ibig sabihin 50-50 lang yan. Pero kung convincing, yung matigas. Talagang, po kayo sa pagsagot ninyo? Yung bang, ano tawag na to? Convincing. Talagang naniniwala po kayo. At sa hapon pong ito, muli, salamat po sa ating Panginoon. Dahil, lagi ko pong sinasabi ito, napakaganda po ng mga mensahe niya na ibinibigay niya po sa atin o ipinapaalam niya po sa atin. Na dapat tayo naman po, pag pumunta tayo dito sa bahay-sambahan, lagi tayong handa. Laging bukas po yung ating tenga. Laging bukas po ang ating puso na tanggapin natin ang salita ng Panginoon na may kagalakan po. Amen po ba? Dahil naririto na po kayo, gawin na po ninyo yung dapat ninyong gawin. Yung makinig kayo ng 100%. At unawain po ninyo. Hayaan po ninyo na ang banal na espiritu ang kumilos po sa inyo. Na bigyan kayo ng pang-unawa sa mga spiritual na bagay. Kayo pong mga bisita po namin, first time po ninyong makarinig ng ganito, wala pong aksidente. Nakatalaga po yan. Nakasulat po yan, nakaukit po sa inyong palad yan. Doon po sa aklat ng buhay ninyo. May kanya-kanya tayong mga aklat doon sa langit. Nakasulat ng po yan, nakatakda na yan. Kaya nga po, mahal na mahal kayo ng ating Panginoon, Jesus. Kaya naririto po kayo at tayong lahat. At patuloy po natin pinag-aaralan sa buong buwan po ng October kung ano po yung unfailing, believers' unfailing faith. Kung paano po ang mga mananampalataya. Tayo po mga mananampalataya, dapat ito pong faith po natin, hindi po nagmamaliw. Hindi po nababawasan. Hindi nanlalamig. Kung hindi, nagpapatuloy po itong nagiging matatag. Amen po ba? Kaya nga po, napag-aralan na po natin yung mga nakaraan po patungkol po sa faith po ni John the Baptist, yung Roman centurion, yung babaeng may dinurugo po ng for 12 years. Sino pa po yan? Yung Canaanite woman at yung pinakahuli po, yung last Sunday po, si Jairus. At ngayon naman po, ang pag-aaralan natin ay patungkol po sa pananampalataya ng isang bulag na lalaki. Sino po yan? Si Bartimeus. Ayan pala, nakasulat na dyan. Si Bartimeus. At dito po, kung pag-aaralan po natin, kung pagmamasdan po ninyo o i-analyze po ninyo, lahat po ng mga pinag-aaralan po natin, nakaraan at hanggang ngayon po, makikita po natin dito kung paano po yung kanilang pananampalataya. Na kahit ano po ang mangyari, ano man po yung distraction, ano man po yung hadlang, hindi sila natitinag. Nagpapatuloy lang po sila. Sino po yung nakakaranas na nito? Marami kayong problema. Marami po kayong mga pagsubok sa buhay, pero nagpapatuloy pa rin kayong magtiwala sa Diyos. Dapat yan po yung maging karakter po natin. Dapat yan po yung maging ugali o yung maging kaisipan po natin o yung maging puso po natin. Kahit na anong mangyari, hindi tayo bibitaw sa ating Panginoong Jesus. Dahil marami na pong ginawa ang Diyos sa buhay po natin. Yang buhay lang po ninyo, buhay po natin na binago niya, na hindi natin mabago-bago. Pero siya nabago niya, isang himala po yan. Kaya nga po, hayaan ninyo, nabasahin ko po sa Mark chapter 10 verse 46 hanggang 52 po, itong kwento ni Bartimeus. Mark chapter 10 verse 46 hanggang pong 52. Then they came to Jericho as Jesus and his disciples, together with a large crowd, were leaving the city. A blind man, Bartimeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, "Jesus,
Son of David, have mercy on me. Many rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Verse 49, Jesus stopped and said, call him. So they called to the blind man, cheer up on your feet, he's calling you. Throwing his cloak aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Go, said Jesus. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Tayo po, lahat ay pumikit, manalangin. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po, kanina pa lang na nag-worship po kami, Panginoon. Nadarama na po namin ang iyong presensya. Panginoon, uhaw na uhaw po kami kung paano po namin ibigay ang aming pagsamba sa inyo. At nawa, magpatuloy po itong kauhawan na ito. Lagi ka naming kauhawan, Panginoon. Dahil kapag ikaw, Panginoon Diyos, ang nagbibigay, Panginoon, nagpupuno sa amin, kontento po kami, Panginoon. Wala na po kaming hahanapin, Panginoon Diyos. Maraming salamat po sa mga kapatid ko na naririto, Panginoon, na nagbigay muli ng kanilang mga panahon, ng oras, Panginoon Diyos, upang katagpuin kanila, upang pakinggan ang iyong mensahe. Ang mensahe mo na magbibigay ng kalakasang espiritual po sa bawat isa't isa sa amin. Hayaan mo po, Panginoon Diyos, nabuksan po ninyo yung mata ng aming pangunawa, mata ng aming puso, Panginoon, upang tanggapin po namin muli ang iyong makapangyarihan na salita, ang magbibigay, Panginoon, ng kagalingan sa anuman po mga karamdaman o anuman po mga problema, anuman po yung mga pagsubok na aming pinagdaraanan sa oras na ito. Panginoon, hayaan mo na yung salita mo ang siyang magiging salita ko. Panginoon, cover me with your presence. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ginagawa mo sa aming bahay-sambahan. At alam po namin, makikita namin sa dalawang mata namin ang mga milagro, Panginoon, ang mga miracle, Panginoon, na gagawin mo sa bahay-sambahan na ito. Maraming salamat po. I-bless mo rin po yung mga nakikinig, nanonood, Panginoon Diyos, sa kanilang mga bahay, mga naka-online po, Panginoon. Lord, i-bless mo rin po sila. Hayaan mo, Panginoon, na hanggang matapos ang gawain nito, Panginoon, ang presensya mo ang siyang maranasan po namin. Salamat po. Maraming salamat. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. The Unfailing Faith of Bartimaeus. Napakaganda po ng mga kwento na ating mga pinag-aaralan po. At nawa, hindi lang po ito yung pinakikinggan po natin. Nakikinig lang kayo, nakaupo, nakikinig. Ang maganda po dito, papasok dito. Lord, hayaan mo po na yung salita mo ngayon, yung message mo, papasok sa dalawang tiing ako, tutungo, maiipon, maiimbak, maiuukit sa aking puso, at ito po ay maipamuhay ko. Dapat ganito po yung ating mga hinahangad. Panalangin po natin. Marami po tayong matututunan sa buhay po ni Bartimaeus. Pero 3 bagay lang po ang ating pag-uusapan o bibigyan po ng diin. Kaya nga po, simulan na natin. Bartimaeus had an unfailing faith in God because he publicly professed his faith in Jesus. He publicly professed his faith in Jesus. Sa kwento pong ito, doon pa lang po sa umpisa, nakita po natin o nabasa po natin na itong si Bartimaeus, bulag po siya. Bulag siya na lagi po nandyan sa tabi, nagpapalimos. Katulad po ng mga kapatid po natin na nakikita natin na nasa daan, yung bulag nagpapalimos pero merong umaakay. Pero si Bartimaeus po wala, nakaupo lang dyan sa tabi. At dumating po yung panahon na si Jesus po at ang kanyang mga disipulo ay pumunta sa lugar kung nasaan po si Bartimaeus. Kaya dito po, napakabilis kumalat ng balita. Tandaan po ninyo,
kahit saan pumunta si Jesus po at ang kanyang mga disipulo, libo-libo po yung mga nakasunod sa kanya. Hindi lang po 10 yan. Hindi lang po yung 12 disipulo, kung hindi libo-libo. Ganyan po kasikat ang ating Panginoong Jesus noong kapanahunan niya na nandito po siya sa lupa. Kahit po siya saan pumunta. Kung natatandaan po ninyo, bumababa pa lang siya sa bangka. Ano ang ginagawa ng mga tao? Tumatakbo na po, napapunta sa kanya. Kung sino yung may mga pangangailangan, talagang nilalapitan po nila. Dahil alam nila, si Jesus, kaya niyang paggalangin ang anumang may karamdaman. Kapag lumalapit po yan, nababalitaan nila, pupunta sila sa Barangay A. de Rosario. Lahat po ng mga tao doon, excited po sila. Dala-dala nila yung mga kamag-anak nila na may karamdaman. Kayo ho ba excited kayo na pumunta kanina dito sa bahay sa bahan upang pakinggan po ang salita ng Diyos? Dapat po excited tayong lahat. Sa bahay pa lang, naghahanda ka pa lang, kumakanta ka na, inaawitan mo na si Jesus. Marami pong hadlang tayong nararanasan kapag tayo po ay pupunta sa bahay-sambahan, kahit na magbasa lang ng salita ng Diyos. Bakit kapag kailan tayo magbabasa, mananalangin, doon napakabigat ng katawan po natin na gustong matulog, gustong magpahinga. Pero kapag hindi mo binabalak na mag-pray, magbasa ng salita ng Diyos, napakagaan ng katawan mo. Di ba? Pero sa panahon na mananalangin ka na, pumipikit na yung mga mata mo. Yan po yung gawain ng kaaway. Pero si Bartimeus po, bulag po siya. Hindi ko po alam kung ilang taon na po siyang bulag. Pero nabalitaan lamang niya na darating si Jesus doon kung saan po siya lugar na nakaupo. Kaya nga dito sa Mark chapter 10 verse 46 to 47, ang sabi po dito, yung pamagat po na po natin, he publicly professed his faith in Jesus. Paano niya inihayag, ipinahayag, paano niya isinigaw yung kanyang faith? Yung sinasabi po dito, mamaya po babasahin, paano? Kapag sumisigaw ka, hoy, ganyan ba tayo sumisigaw? Hindi po. Pag sumisigaw po tayo, nanggagaling po yan, buo, malakas. Hoy! Hindi ba? Para makuha mo yung attention noong tinatawag mo. Tama po ba? Hindi tayo sisigaw na, hoy, hindi ka maririnig niyan. Kaya nga po dito sa Mark chapter 10 verse 46, ang sabi po, then they came to Jericho. Sila Jesus po yan. As Jesus and his disciple together with a large crowd. Tingnan po niya, large crowd po yan. Hindi po 5, hindi 10. Large, libo-libo po yan. Were leaving the city. A blind man, Bartimaeus, which means son of Timaeus, was sitting by the roadside begging. When he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to shout, Jesus, Son of David, have mercy on me. Baka hindi po ganito lang kalakas ang boses ni Bartimaeus dahil maraming tao doon. Dahil maingay po yan. Kaya nga, mas malakas po dito sa boses ko, yung boses ni Bartimaeus nung isigaw niya po, yung Jesus, Son of David, have mercy on me. Dito po makikita natin kung paano po publicly, pag sinabi pong publicly, hayagan sa lahat. Amen po ba? Kaya nga dito, hindi po nahiya. Wala nang hiya dito si Bartimaeus. Paano niya kaya nalaman na itong si Jesus, siya yung Son of David at mahabagin kung lagi lang siyang nakaupo doon sa isang lugar na nagpapalimos lang siya? Sabi ko nga po nung mga nakaraan, marami na pong ginawang himala ang ating Panginoong Jesus nung panahon na yon. At ang mga tao, kung nasaan si Jesus, nandun po sila lahat. At pagkatapos na nagturo, nagperform po ng miracle ang ating Panginoong Jesus, natural, uuwi po yan. Si Bartimaeus nandoon lang. Ngayon, dahil po nagkukwentuhan yung mga tao, ay alam mo ba, talagang totoo. Yung milagro na si Jesus, yung tinatawag nilang Son of David,
Yung bulag, kitang-kita ko sa dalawang mata ko. Nakakita siya nung hinawakan niya. Nung sabihin niya doon sa bingi, hinawakan din yung tenga, ikaw makakarinig. Nakarinig nga. Si Bartimeus po, naririnig niya lang. Hindi niya pa nakikita yan. Ano po? Pero, na-develop na po sa puso niya. Balang araw, kapag si Jesus pumunta dito sa lugar naming ito, gagawin ko rin yung kaya ko. Nagkaroon po siya ng desire na alam niya, kung ako, gagawin ko yung makakaya ko, lalapit ako kay Jesus. Itong aking kapansanan na ito, yung bulag ko, yung mata ko na hindi nakakakita, baka pagalingin niya ako. Ito po yung nasa kanyang puso. Kaya nung nalaman niya, napapunta na, dadaan na si Jesus, sumigaw siya. Ano po ang sinigaw niya? Hindi siya nahiya. Ang sinigaw niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Paulit-ulit niya pong sinabi ito. Paulit-ulit. Inihayag niya. Tayo po, sa buhay po natin, paano po natin inihahayag si Jesus na nagbago sa inyong buhay? Kapag kayo ba ay sinabi, tiga Calvary ka? Oo. May padalang po mo. Oh, tiga Calvary ka ba? Sisimba ka Calvary? Ayuwa naman. Anang kasanting ka rin. Tutuyapin, mabiyaying Diyos na ka rin. Dapat excited po tayong sasagot. Hindi po tayo mahihiya. Kung noon hindi ka pa binago, hindi mo pa natatagpuan ang ating Panginoong Hesus. Hindi mo pa siya tinanggap bilang sarili mong tagapagligtas. Putang malmura ka. Anang kasikan daramdaman dareng. Hanggang kiyat ang ikatlong kanto. Pero dapat, ngayong nakilala mo na, binago ni Jesus ang buhay mo, dapat mas talagang ipagmalaki mo dahil hindi naman masama yung tinanggap mo o yung nangyari sa buhay mo. Dahil binago ka ni Jesus. Yan po yung dapat nating ipagmalaki. Hindi na po tayo dapat malamarine. Amen po. Pag tinanong ka, born again ka, wah kapatid, kanyaman imbiyem born again. Amen. Dapat ganito po tayo mag-response. Kaya Bartimeus, hindi niya ikinahiya. Kahit na po anuman yung sinasabi sa kanya. Ang sabi po, dito sa Luke chapter 9 verse 26, whoever is ashamed of me. Sino po yung me diyan? Sino po? Si Jesus. O katulad po ngayon, tinatanong ko pa lang kayo, yung sagot ninyo, Jesus. Para hindi convincing eh. Dapat convincing po. Ma-convince ninyo ako, sino ba yung me sa tinutukoy dito sa binabasa natin? Jesus. Si Jesus. Huwag natin nandito na nga tayo sa loob ng church eh. Tayo-tayo na lang dito dapat. Wala na tayong hiya. Amen. Whoever is ashamed of me and my words, the Son of Man will be ashamed of them when He comes in His glory and in the glory of the Father and of the holy angels. Sa 2 Timothy chapter 2 verse 11 to 12, this is a trustworthy. If we die with Him, we will also live with Him. If we endure hardship, we will reign with Him. If we deny Him, sino po yung Him na naman dito? Jesus. Si Jesus. If we deny Him, kung ikakahiya natin si Jesus, ano po ang sabi? He will deny us. Ikakahiya niya rin tayo. Yan po yung sabi ng salita ng Diyos. Mas maganda na po na gawin natin kung ano ang salita ng Diyos. Sino ho ba ang 100% na naniniwala sa salita ng Diyos? Amen. Ano po ang dapat natin gawin kung pinaniniwalaan talaga natin ang salita ng Diyos? Ano po? Dapat paniwalaan natin ng 100%. Believe. Yun po ang kailangan natin. Paniwalaan po natin.
Kasi walang kwenta po kung binabasa lang natin yan. At pagkatapos, hindi naman na pala natin pinaniniwalaan. Kapag pinaniniwalaan mo ang salita ng Diyos, dapat nakikita mo sa iyong sarili, sa iyong buhay, na meron pong bunga yan. Amen! Si Bartimeus, ganyan po, narinig pa lang niya. Pero gumawa na po siya ng paraan kung paano siya makalapit sa ating Panginoong Jesus. Hindi niya dininay po yon. Yung naririnig niya, tapos nasa puso niya, inilabas niya kung ano yung nasa puso niya. Isinigaw niya po, Jesus, Son of David, have mercy on me. Matthew chapter 10, verse 32 to 33, everyone who acknowledges me publicly, ano po, hayagan, kung tayo po, atin pong kinikilala. Sino po? Si Jesus. Sa lahat. Ano po ang sabi dyan? Publicly, here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. But everyone who denies me here on earth, I will also deny before my Father in heaven. Sana po maliwanag sa atin. Kapag tunay kang born again, nagsisimba ka sa Calvary Temple, pag tinanong po tayo, hindi po natin ikahihiya. Dapat yung sagot po natin convincing, opo, nagsisimba po ako sa Calvary Temple, Philippines Incorporated. At napakaganda po doon. Kapag umaawit na po, kapag nagbibigay po kami ng worship, binibigay namin yung worship sa damang-dama po namin. Damang-dama ko po ang kilos ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kahit hindi niya sinasabi, ipaliwanag mo nga, ipaliwanag mo, sabihin mo. Para marinig niya, para may matanim sa kanyang isip, ano kaya talagang nangyayari doon? Pwede kayang pumunta. Baka hindi mo alam. Doon sa senior mo sa kanya, na-convince po siya, pumunta siya dyan. Ngayon kasama na natin na nananambahan dahil hindi mo ikinahiya ang pangalan ni Jesus. Amen po. Kung minsan, nasa loob na po tayo ng bahay-sambahan. Ang sabi ng worship leader, taas po natin ang ating kamay. Marami pa po ang hindi marunong magtaas ng kamay. Ewan ko po, bakit hindi ninyo maitaas ang inyong kamay? Nahihiya ba kayo? Pare-pareho na po tayo dito na mananampalataya. Dapat po, magaan ang kamay mo. Kahit na hindi pa sinasabi ng praise, worship leader na itaas mo ang kamay mo, tinataas mo na. Dahil nanggagaling yan sa puso mo. Ang sinasamba mo, ang tinataasan ng kamay mo, walang iba kung hindi ang hari ng mga hari. Dapat dito po matrain na tayo para maalis na po yung hiya-hiya na yan. Hindi po masama ang tinanggap po natin. Kung hindi, yung hari ng mga hari ang namatay sa krus ng Kalbaryo para lang sa atin, bakit mo ikahihiya? Naunawaan po ba natin? Naiintindihan po ba natin? Dapat nga, maging ilaw tayo eh. Ano po? Sa Romans chapter 1 verse 16, ang sabi po ni Paul, for I am not ashamed of the gospel. Sino po yung tinutukoy na naman dito ni Jesus? Ay, ni Paul. Si Jesus po. Siya po yung word. Ano po? Because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jew, then to the Gentile. Alam po ninyo, kung yung mga nakakilala po sa ating Panginoon, nahiya po sila na i-share po yung kanilang natanggap o kung hindi nila ipinakita na sila ay nabago nung tinanggap nila si Jesus bilang sarili ng tagapagligtas, baka wala po tayo dito. Baka wala po kayo dito. Kayo po mga first-timer, salamat sa Diyos, hindi po nahiya. Hindi ikinahiya nung nag-imbita sa inyo, na senior sa inyo
kung sino si Jesus sa kanila. Pasalamatan niya po yung Ginoo. Ere po gewang sarili jamo in salvation o ita pong salita o Jesus ating gapda nung ali sinyer de po ke kayo. Uling malugudya in Diyos. Kaluguran ako po. Mahal na mahal po kayo ng Diyos. Kaya wala pong aksidente. Kaya dapat maging matapang po tayo na ihayag po natin kung sino si Jesus sa buhay po natin. Amen po ba? Unfailing faith is boldly declaring that the Lord Jesus is the only Savior of the world. Tandaan po ninyo, ang pangalang Jesus lamang ang pwedeng magbigay po o makamtan ng isang tao ang kaligtasan at wala na pong iba na pangalan na pwedeng magbigay ng kaligtasan. Ang pangalang Jesus, yan po, sa Acts chapter 4, verse 12 po yan. Yan lang pong pangalan na yan. Yang pangalan na yan ang makapangyarihan na pangalan. Kahit na ang mga demonyo kapag binigkas mo ang pangalang Jesus, tumatakbo po yan, umaalis yan. Pangalan pa lang po yan. Ganyan po makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon na sinasamba dito sa Calvary Temple. Pangalan ni Jesus. Buhay po ang Diyos natin. Amen po ba? Bartimaeus had an unfailing faith in God because, pangalawa po, yung una, hindi niya ikinahiya. Ano po? Yung faith niya. Ang pangalawa po, he never gave up on crying out to Jesus. He never gave up. Hindi po siya sumuko. Hindi siya huminto na tumatawag kay Jesus. Jesus, Son of David, have mercy on me. Kung ako po nagsasalita dito at meron pong sisigaw dyan, babawalan ninyo, sigurado. Tama po ba? Babawalan po ninyo. Oto, masigla. Makiramdam kami. Sigurado po yan. Pero dito po, tingnan po natin, bakit hindi sumuko si Bartimaeus kahit na ano yung sinasabi sa kanya. He never gave up on crying out to Jesus. Sa Mark chapter 10 verse 48 to 51, many rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more. Nung sumisigaw po siya, dumadaan na si Jesus. Isinigaw niya po, Jesus! Jesus! Son of David! Have mercy on me! Natural, maraming tao po yan. Yung mga katabi niya, hoy, bulag, tuknang nakaguguli sakyan. Tuknang kagen. Mangaklak kami kay boses mo. Siguro po matarling yan. Parang yung boses ni Pastor Jun. Maski tsukakit ang kanto. Ano po? Inghay na. Damdaman me. Tuknang kagen. Mangaklak kami. Pero ano po ang ginawa ni Bartimaeus? Ang sabi po dito sa binabasa natin, but he shouted all the more. Siguro nung una po, ganyan pa lang ang sigaw niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Pero nung pinagbabawalan siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Jesus, Son of David. Pendalas na yan. Po. Kaya nga po, ano ang nangyari? Sa verse 49, Jesus stopped and said, call him. Huminto po si Jesus sa paglalakad niya. At ang sabi niya sa kanyang mga disipulo, tawagin nga ninyo yon, yung sumisigaw na yon. Ano po ang sabi niya? So they called it to the blind man. Ano ang sabi pa nila? Cheer up on your feet. He's calling you. Aba, magalak ka. Masaya ka. Ang sana na kan Jesus. Siguro po, nakaupo dun si Bartimaeus, bigla po siyang tumalon. Yay! Sabi niya po na, dimdam na ako mo rin, Jesus.
Ano po ang sabi dito? Throwing his cloth aside, he jumped to his feet and came to Jesus. What do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Noong pong narinig ni Jesus, itong si Bartimeus, na sumisigaw, huminto po siya. Pinatawag niya sa kanyang mga disipulo kung sino man yung pinakamalapit doon kay Bartimeus. At ang sabi po nila, magalak ka, kasaya mo kanyan, Siguro, ganun pa na, kasaya mo, buri mong i-Jesus, aw sana kangine. Bah, talaga naman, siguro, po. Gewa ko naman ingkay ko, yung agawa ko. Nung tumayo po siya, yung cloth niya, yung balabal niya po, inihagis niya. Alam po ninyo, nung panahon po ng mga Israelita, yung cloth, yung balabal po, napaka-importante po sa kanila. Lalo na po pag naglalakbay po yan. Yan po yung nagiging sanggalang po nila. Kapag naglalakbay po yan, halimbawa sa disyerto, pag mainit po yan ang ginagawa nilang pinagtatalokbong po nila. Kapag malamig naman sa gabi, yan po yung pinakakumot nila, pinaka-sweater po nila, pinaka-jacket po nila. Marami pong, gamit yung balabal po noon. Kaya noon po pwede nilang isanlayan. Napaka-importante po yan, yung balabal na yan. Kaya po dito, noong marinig niya, o nung sinabi sa kanya, sana na kang Jesus, munta na ka rin. Talagang yung kagalakan po ni Bartimeus, hindi mo siguro masusukat ito. Talagang masayang-masaya siya. Parang nakakita na siya. Bulag pa man. Pero sa kanya, parang nakakita na siya dahil nasagot yung kanyang panalangin. Yung effort niya na pagsisigaw niyang, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nagkaroon po ngayon ng kasagutan. Kaya nga, yung cloth po na yan, alam po ninyo kung ano yan? Ano ba ang simbolo niyan sa atin? Kayo po, nung makilala ninyo, maranasan ninyo ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Yung buong mga kabigatan na dati ninyong karga-karga, hanggang ngayon ho ba karga-karga ba ninyo? Ano po ang ginawa ninyo? Di ba pinagkaloob na lang ninyo sa ating Panginoon? Tinanggal po ninyo. Kaya ngayon, malaya kayo, masaya kayo, meron kayong kapayapaan. Si Bartimeus po, ganyan. Tinanggal niya yung cloth na yan. Hindi ko na kailangan ito. Itong pabigat sa akin na ito. Kaya ano po ang sabi diyan? Noong nasa harapan na siya ni Jesus, tinanong siya ni Jesus, what do you want me to do for you? Tinanong niya. Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Tinanong ni Jesus, itong lalaking ito, si Bartimeus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Saguli mo po, Jesus. Misip ko po, saguli. Pwede ho bang dinan mo ko pa ang pera? O kaya, linisan mo pa yung mata ko. Inipa mong ken right side, dana. Nepo. Pero nung tinanong po siya ni Jesus, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Wala pa man si Jesus, alam niya na dadaan si Jesus kung nasaan siya. Yung nasa puso po ni Bartimeus, pag tinanong ako ni Jesus, anong gusto ko? Ano ba yung gusto niya? Makakita siya. Kaya nga, nung tinanong siya ni Jesus, yun kaagad ang sinabi niya, Rabbi, I want to see. Teacher, Master, gusto ko pong makakita. Yun po kaagad ang kanyang sinabi. Tayong lahat, may kahilingan po tayo. Amen po ba? Ano ba yung mga kahilingan ninyo? Nako po, malamarine o pakunwari pa, king Gino. Nung nano'y itang pangangailangan nyo, kung ano po yung pangangailangan ninyo, Lord, gusto ko po ng sasakyan. Ayaw ko po na second hand. Gusto ko brand new, Lord.
Yung model po na 2025. Ano ang gusto mo? Mercedes-Benz po, Lord. Pero doon po sa amin, yung daan po kasi makitid lang. Okay lang po muna, tricycle. Kasi po, wala akong pagpapark. Pero yun po yung gusto ko, yung Mercedes-Benz eh. Ano po? Kung meron naman po kayong parking, space, edi, hangarin na po ninyo. Lord, gusto ko po makapagtrabaho. Ganito po yung gusto ko, Lord. Natapos mo, criminology. Lord, gusto ko pong maging general. Para pag general na po ako, magamit po ninyo ako kung paano ma-share ang salita, ang gospel. Lord, meron po akong karamdaman. Lord, yung anak ko po may karamdaman. Ang dalangin ko po, ang request ko po, gumaling siya. Ano ho ba yung mga inyong request sa ating Panginoon? Pamilya po ninyo? Na gusto ninyong makasama na manambahan? Ano po ang dapat ninyong gawin? Alam po ninyo, sa mga panalangin po natin, sino ang number 1 na tormentor po? Sino yung number 1 na pumipigil sa atin para hindi manalangin? Sino po? Balo? Baka kaluguran niya. Sino po? Si Satan. Tihiyabig ka sa takot ko kaya? Si Satan po, number 1 na tormentor po yan. Yan ang nagsasabi, naman totoo. Lawin niya Pastor Manny, sasabihan na kinayap yan. Magaling na, pero hanggang yan magdialysis siya. Yan po ang number 1 na humahadlang sa atin. Yang mga sinisitsit mo ng kaaway. Pagkatapos paniniwalaan mo siya. Hindi ba magaling na si Pastor Manny? Hindi ba magaling na si Pastor Manny? Pag sinabi ng salita ng Diyos, by His wounds, we are healed. Ano ang kailangan nating gawin? Believe! Declare! Amen! Mahirap ba? Kapag hindi mo pinapaniwalaan ang salita ng Diyos, mahirap talaga. Kailan mo pa papaniwalaan ang salita ng Diyos? Si Bartimeus, naririnig lang niya na si Jesus nagpapagaling, pero tinreasure niya yun sa kanyang puso. Nanampalataya siya, naniwala siya. Kaya nung dumating si Jesus, doon sa lugar na yun, ano ang ginawa niya? With convince siya. Doon sa naririnig niya sa Jesus, kaya niyang magpagaling ng isang bulag. Kaya tinawag niya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Hindi siya huminto. Kahit na sinabi sa kanya, itong nang kaken, ikang bulag. Hindi siya huminto, lalo pa siyang sumigaw. Gaano na ho ba katagal ang mga pinapanalangin natin? Huminto na ho ba kayo dahil wala kayo nakikitang resulta, bunga? Ang sabi po ng isa naming elder, nakakwento niya po, dinideclare niya po na lagi siyang malakas. At natural po ito sa atin. Kapag meron po tayong kailangan, laging kasama yan sa panalangin natin. Hindi tayo humihinto. Tama po ba? Lagi natin hinihiling yan sa ating Panginoon. Pero sa kalaunan po, na nararamdaman mo na ikaw ay, kung hinihingi mo yung kalakasan, nagiging complacent ka na ngayon. Ngayon, unti-unti hindi na kasama sa prayer mo yun. Pagkatapos diyan papasok ang kaaway. Kapag nagkasakit ka, sabi niya nagkasakit po, naramdaman ko na parang pero ni-rebuke niya pa rin. Gaano po ka-importante na yung hindi ka hihinto sa iyong panalangin. Napaka-importante po niyan. At dito ko po naranasan, ipinaalala po sa akin ng banal na Espiritu,
Nung nasa abroad po ako, nasa Australia po ako, araw-araw, gabi-gabi, ano po, itong bahay-sambahan natin, na ito, pinapanalangin ko yung mga pastor. Pagkatapos po, dumarating na yung panahon na para bang nagsasawa ako. Na ano ko po ito habang pinag-aaralan ko po, pinaalala sa akin ng banal na Espiritu. Hindi ba, sabi niya, may panahon na sinasabi ng kaaway sa'yo, huminto ka na makakasawa yung pangadi mo? Paulit-ulit na mo? Pero, hindi pala. Ano ho ba ang sabi dito sa salita ng ating Panginoon? Ang sabi po dito sa Psalms chapter 120 verse 1, I call on the Lord in my distress, and He answers me. Sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng problema, sa panahon na ang dami kong nararanasan na pagsubok, tumawag ako sa aking Panginoon. At Kanya akong sinagot. Alam po ninyo kapag sinagot kayo doon sa kahilingan ninyo, ano ang unang-una ninyong nararamdaman? Hindi ba kapayapaan? Kagaanan ng iyong kalooban? Kaya nga, pag nagpapasalamat ka sa ating Panginoon, naiiyak ka. Tumutulo ang luha mo sa kagalakan. Yan po yung naranasan ni David. Sa Psalms 34 verse 17, when the righteous cry for help, the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Jeremiah 33:3, very familiar po. Tinatawag natin na ito yung telephone number po natin sa ating Panginoon. Ano po? Yan po yung number ni Jesus. Ano po ang sabi dyan? Call to me. Tumawag ka sa akin. Dial 333 Jeremiah. Hello, Jesus. Ang sabi po kasi ninyo sa salita ninyo, call to me. Tatawag po ako sa inyo. And you will answer me. And tell you great and unsearchable things you do not know. Tayo po, pag tumawag tayo sa mga kaibigan natin, hindi naman nila magagawa na sasabihin nila o sasabihin po sa atin yung great and unsearchable things you do not know. Kung ano lang yung kailangan mo. Pero sa Panginoon, kapag tumawag ka, ito yung Kanyang ibibigay. Amen po ba? Luke 18 verse 1, then Jesus told His disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Amen po ba? Alam po ninyo, yung tuwing Miyerkules na ginagawa natin, panalangin po namin na makasama namin kayo. Dito po, natitrain na tayo, tinitrain po tayo na kung ano yung mga panalangin natin. Nakikita ho ba ninyo, nababasa ninyo yung mga prayer points po natin dito? Hindi ho ba paulit-ulit po yan? Pero hindi tayo humihinto. Lalo na po yung mga panalangin natin sa bansang Israel. Tandaan po ninyo, grabe na yung nangyayari sa bansang Israel. Yan po yung orasan natin. Pagmasdan po ninyo mabuti ang nangyayari sa bansang Israel. Kung ano po ang nakasulat sa Biblia, nangyayari na po. Tapos, kaya pa nating mag-backslide. Kaya pa nating magtampo sa Diyos. Pero nandyan na po lahat ang signs. Tandaan po ninyo, kailan lamang ang Iran nagpakawala po ng 180 ballistic missile. Hindi na po yan basta-bastang missile. Alam po ninyo kung gaano kahaba, magbuhat dito hanggang doon. Ganyan po. Kahaba yan. At ang taas po niyan, mataas pa po dito. Yan po yung pinakawalan kailan lamang ng Iran sa Israel na gusto niyan tunawin na. Tapos tayo salita pa lang, magtamputan ng kinggin. Sabi ko nga po, yung araw ng Miyerkules, kung magagawa po niyo makapunta, makapag-attend, dito po lahat ng mga prayer request po natin. Idulog po natin. Hindi ko po sinasabing yung Miyerkules lang ang ano po natin. Ang kailangan po natin, matuto tayo ngayon kung ano yung mga panalangin po ninyo, wag ninyong hihintuan. Patuloy lang po ninyong bigkasin dalhin sa ating Panginoon. At doon sa tamang panahon po, bibigyan ng kasagutan ng Diyos yan. Si Bartimeus hindi po huminto.
At doon sa eksaktong panahon na itinakda ng Diyos, binigyan ng kasagutan yung isinisigaw ni Bartimeus. Tumawag siya sa ating Panginoon. Kaya nga po, sa 1 Thessalonians 5:17, ano ang sabi? Never stop praying. Amen po ba? Pray until something happen. Manalangin po tayo. Kaya nga po, sabi ng banal na Espiritu, sa akin, natatandaan mo ba yan? Opo, Lord. Kaya pala, hindi pala mali yung ginagawa ko noon, na kahit parang nagsasawa na ako, ngayon, na-confirm, tama lang pala yung ginagawa ko noon. At hanggang ngayon. Ipanalangin po natin ang mga leaders, ang mga kapastoran. Dahil po, ang kasalanan, hindi niya po sinasanto kung sino man. Panalangin po natin ang mga pastor. Dahil yan ang una pong gustong ibagsak ng kaaway. Pag bumagsak po ang pastor, sumasabay po yan. Marami po sa mga kongregasyon, lalo na yung mahihina po, susunod po yan. Manghihina rin. Kailangan po. Sa panahon na ito, kailangan po yung prayer. Manalangin po tayo. Katulad po ni Bartimeus. Kahit na ano po ang mangyari, huwag na huwag tayong bibigay. Amen po ba? Huwag natin pagbibigyan ang kaaway na huminto tayo sa pananalangin. Manalangin pa rin po tayo. Ephesians chapter 3 verse 20, now to Him. Paulit-ulit po yung verse na yan. Pero, buksan po natin na maigi yung mata po natin, yung ating kaisipan, yung puso po natin. Namnamin po natin ang mabuti. Ano po ang sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20? Now to Him who is able. Sino po yung able dito? Sino ba yung tinatawagan natin? Si Jesus. Able to do immeasurably. Yung walang sukat. Hindi mo masukat-sukat. More than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. Ano ba yung power na yan na nasa sa atin po? Ang banal na Espiritu po yan. Kung tatawag ba tayo sa ating Panginoon, hindi niya ba pwedeng gawin o bigay yung hinihingi po ninyo? Yung hinihingi po natin? Kayang-kaya niya pong ipagkaloob yan. Nasa sa atin lang po. Do you believe? Yan po ang tanong. Do you believe? Naniniwala ba kayo na magagawa, mabibigay, masasagot ba ni Jesus yung inyong kahilingan? Napaka-sarap po na yung mga panalangin natin, literal, nakikita natin ang kasagutan. Dito po si Bartimeus, nakita niya po yung kagalingan, nadama niya, naranasan niya yung kagalingan na kanyang hinahangad. Kaya nung mabuksan po yung kanyang mata, ano ang kanyang ginawa? Pangatlong puntos po natin. Ang sabi po diyan, He followed Jesus when His eyes were opened. He followed Jesus. Mark chapter 10 verse 51 to 52 sabi po, what do you want me to do for you? Jesus asked him. The blind man said, Rabbi, I want to see. Sa iba pong salin yung Rabbi, Rabboni. Ano po? Ang ibig sabihin po niyan, yung palang tinignan ko po, yung Rabbi at saka yung Rabboni, ang ibig sabihin ng Rabboni yung pong great, great master. Great, great teacher. Dito po yung Rabbi, teacher. Master. Pero yung Rabboni po, great master, great teacher. Ang sabi po niyan, I want to see. Ano ang ginawa ni Jesus? Ano ang sinabi niya sa kanya? Kay Bartimeus. Go! Jesus said, your faith has healed you. Humayo ka. Yung pananampalataya mo
pinagaling ka. Immediately he received his sight and followed Jesus along the road. Ano ba yung kahilingan po ninyo na ipinagkaloob ni Jesus sa inyo? Alam po ninyo, bilang isang pastor po dito sa church, o kahit nung member pa po, marami po sa mga dumadalo dito sa bahay-sambahan na ito. Lahat naman po tayo may mga kahilingan. Nagtataka lang po ako, yung kahilingan nila yan, nung hindi pa nila nare-receive po yung kasagutan, napakainit po nila. Bawat services nandyan. Nung binigay na po ni Lord ang kasagutan sa kahilingan nila, panto ng pula. E ako, akit. Totoo po yan. Sana ngayon wala na dito. Kung sinagot na ni Jesus yung inyong mga panalangin, binigay niya yung kasagutan. Ang panalangin ko po, lalo pang maging masidhi po yung inyong pananampalataya sa ating Panginoon. Maging magandang modelo kayo sa mga kapatiran po natin. Patunayan po ninyo na yung in-answer po ni Jesus ng mga kahilingan ninyo. Hindi ito ang nagpalayo sa inyo, sa relasyon ninyo kay Jesus. Kung hindi ito yung nagpatatag, nagpalapit, at mahigpit pa ninyong pinanghahawakan ang salita ng Diyos. Si Bartimeus po, ito yung ginawa niya. Noong pumabuksan ang kanyang mata, naririnig lang niya dati kung sino si Jesus. Pero nung mabuksan po, pinagaling ni Jesus yung kanyang kahilingan, ibinigay sa kanya na makakita siya. Nakita niya ngayon ng personal si Jesus. Yung naririnig lang niya, nakita niya pong personal, literal niyang nakita. Siguro ang ginawa niya, niyakap niya pa si Jesus. Nagpasalamat siya. Nakita niya yung salita na yung pangalan na naririnig lang niya. Nasa harapan na niya ngayon. Kaya ano po ang ginawa niya? Humiwalay ba siya kay Jesus? Jesus, salamat na. Thank you. Kinin ako po. Pero ano ang ginawa niya? Ano po ang sabi diyan? Immediately, he received his sight and followed Jesus along the road. Naging isa pa siyang disipulo ni Jesus. Kahit saan pumunta si Jesus, nakasunod po siya. Bakit? Naranasan niya kasi yung kapangyarihan ni Jesus sa buhay niya. Kayo, kaya naririto kayo. Tayong lahat, kaya tayo naririto. Nabuksan yung mata natin. Noon, nasa sanglibutan po tayo. Hindi natin alam ang mga salita ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Naririnig natin, pero nagbibingi-bingihan tayo. Ayaw natin pakinggan. Ayaw natin bigyan ng puwang sa puso po natin yung mga naririnig natin patungkol kay Jesus. Pero nang binigyan mo ng importansya sa iyong puso, pinagbulay-bulayan mo, ngayon naririto ka, ngayon nararanasan mo ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Marami po, sabi ko nga, marami ako nakita, hinahanap ko po, bakit wala na kaya? Minsan, pinapollow up po natin. Ang sabi niya, busy yan. Busy lang. Palagi silang busy. Kasi sinagot na, nakuha na yung panalangin nila. Pero tandaan po ninyo, nawa yung mga kasagutan sa ating mga panalangin, hindi po yan ang magiging daan para manlamig tayo sa relasyon natin sa ating Panginoon. Kung hindi yan ang magiging paraan na lalo pa tayong mananampalataya sa Diyos na buhay. Ano po ang sabi ng John chapter 9 verse 39 to 41? Then Jesus told him, I entered this world to render judgment, to give sight to the blind, and to show those who think they see that they are blind. Habang sinasabi po ni Jesus yan, ang mga Pariseo po, tandaan po ninyo, kahit saan pumunta si Jesus, yung mga Pariseo na yan, nandyan.
Tapos, narinig po ng mga Pariseo yan sa verse 40. Some Pharisees who were standing nearby heard him and asked, "Are you saying we are blind?" Megriakla po. O nung yaka guilty, man magriakala. Megriakla. Hoy, Jesus, nasasabihan mo, bulag kami. Megriakla. O makanano guilty la. Kasi itong mga Pariseo po na ito, bago pa nagpariseo yan, bago po nila pinag-aralan ng mabuti yung Torah, yung Pentateuch, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, itinuturo na po sa kanila yan. Mga bata pa lang sila, pinag-aralan pa nila yan, nag-master pa sila, minaster nila yung Torah. Pero ang diferensya sa kanila, ayaw nilang masapawan. Talagang ayaw nila kay Jesus. Lahat ng mga ginagawa ni Jesus, kinokontra nila. Kaya nga, si Bartimeus, hayagan niya po sinabi yan. Siguro, nung sumisigaw si Bartimeus, wala pa yung mga Pharisee. Kung nandun lang, siguro silang mismo, tinakpan yung bibig ni Bartimeus, ito nang naka. Pero dito po, alam nila kung sino si Jesus. Kaya nasasaktan sila pag nagsasalita si Jesus. Kaya ang sabi nila, Jesus, sasabihan mo, bulag kami. Ano po ang sagot ng ating Panginoon? If you were blind, you wouldn't be guilty. Jesus replied, but you remain guilty because you claim you can see. Sana dito sa atin, sa kalagitnaan natin. Ababasa yo po rin kay salita na ng Ginoo. Daramdaman nyo yung salita na ng Ginoo. Sana po, ako maklaklakan. Huwag kayong magbingi-bingihan. Kasi po, tayo naranasan natin. Naging anak rin tayo mga bata. Pag sinesermon po tayo ng ating mga magulang, ano ang ginagawa natin? Pasok dito, labas dito. Wala kang daramdaman. Tayong lahat naranasan natin. Sino po hindi nakaranas niyan? Taas ang kamay. Totoo, naranasan natin lahat yan. Yung mga Pariseo, ganito sila. Dito sa atin, sa loob ng Calvary Temple, dapat walang ganyan. Kung ano yung naririnig mo, kung ano yung nababasa mo, dapat tumatagos yan sa puso mo. Katulad ni Bartimeus. Bulag nga siya literal sa mata niya, pero spiritual hindi siya bulag. Ninanamnam niya. Binibigyan niya ng importansya. Hindi niya hinahayaan na itong service na ito, lilipas lang na nakaupo ka dyan at walang nangyari sa iyo. Huwag kang maging Pariseo. Dapat maging kang katulad ni Bartimeus. Amen po ba? Unfailing faith is seeing the goodness and faithfulness of the Lord Jesus that move you to love and follow Him. Hallelujah. Uulitin ko po. Unfailing faith is seeing the goodness and faithfulness of the Lord Jesus that move you to love and follow Him. Amen. Dapat makita natin ito. Maranasan po natin. Bakit nandiyan ka? Dahil tapat ang Diyos. Mabuti siya sa iyo. Kahit ikaw, kahit tayo, hindi mabuti sa Diyos. Hindi tayo tapat. Pero ang Diyos hindi man nababawasan yung kanyang biyaya sa atin. Lagi pong sapat ang biyaya ng Diyos sa atin. Yung faithfulness niya. Yung goodness niya. Kaya nga pag kinakanta po natin yung goodness ni Lord, talagang lumuluha po ako, hindi ko mapigilan. Naman karapat-dapat eh. Pero dahil sa labis-labis na pagmamahal ng ating Diyos, pinagkakaloob niya po yan. Tapat lang siya, tapat na tapat. Dapat makita po natin ito sa buhay po natin. Huling verse po, John chapter 8 verse 12, Jesus spoke to the people once more and said, I am the light of the world.
if you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. I am the light of the world. Nakita po natin ngayon, nabuksan po yung mata natin na dating bulag sa katotohanan. Naranasan po natin, nakita natin ang liwanag. Kaya naririto po ang bawat isa't isa sa atin. Ang sabi po dito, I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness. Patuloy po nating sundan. Sumunod sa mga salita po ng ating Panginoon. Dahil ito po yung magbibigay ng liwanag. Sabi nga sa Psalms, sabi ni David, your word is a lamp unto my path and a light unto my mali po. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ano pa ang sabi ni David? Thy word have I hid in my heart that I might not sin against you. Ito po yung nagbibigay ng liwanag sa atin. Kapag sinunod po natin ang liwanag, sino ang liwanag? Si Jesus. The author and finisher of our faith. Si Bartimeus, noong po nabuksan ang kanyang mata, hindi po siya naging naging excited sa mga nakapaligid niya, napagmasdan niya, kasanting pala kene, munta ako pakyeta, punta muna ako doon. Punta muna ako sa Hong Kong. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang Hong Kong. Gusto kong pumunta sa Singapore. Pero ang ginawa niya, hindi na niya inalis yung mata niya kay Jesus. Sumunod po siya. Bakit? Dito niya talagang naranasan kung ano yung liwanag. Kung paano tayo nakakakita ngayon. Si Bartimeus, nung mabuksan po yung mata niya, nakita niya yung tunay na liwanag kay Jesus, kaya hindi na siya humiwalay. Dito niya naramdaman yung contentment. Ganito pala. Masaya pala. Kapatid, hindi ko po alam kung ano yung mga pinagdaraanan ninyo. Tayong lahat meron po tayong pinagdaraanan. Ang importante, naririnig ninyo ang salita ng Diyos. Nababasa po ninyo. Literal ninyo nababasa ang salita ng Diyos. Ang importante po, ang mahalaga dyan, kahit na anong mangyari, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sumunod lang po tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo dadalhin sa hindi maganda o hindi magiging maayos po ang buhay po. Si Bartimeus, hindi na po nagpalimos. Hindi na bumalik doon sa dati niyang kagawin. Sinunod niya si Jesus. Kasi kay Jesus, nandun po ang lahat. Kompleto po kay Jesus. Amen po ba? I am the light of the world. If you follow me, you won't have to walk in darkness because you will have the light that leads to life. Mag-review na po tayo. The unfailing faith of Bartimeus. He publicly professed his faith in Jesus. He never gave up on crying out to Jesus. He followed Jesus when his eyes were open. Sa hapon pong ito, muli ipinahayag po ng Banal na Espiritu ang kanyang mensahe sa atin. Kung paano po yung unfailing faith ni Bartimeus. Ngayon, natuto na naman po tayo. Tayo pong lahat, binuksan ng Diyos ang mga mata natin. Nakikita po natin kung gaano kaganda ang kanyang mga nilikha, lalong-lalo na ang mga salita niya na nababasa po natin. Ang kailangan lang po natin, manampalataya ka. Maniwala ka lang. At i-declare mo na si Jesus, siya lamang ang pwede magbigay ng kaganapan sa lahat ng iyong mga pangangailangan.
Tayo pong lahat ay tumayo. Tatanggap po tayo ng banal